Mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad. Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon. Kasama po namin si Secretary Henry po. Si Sec. Asa na si Emus mo yata ang nagkakabit eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit. Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa. Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, Radyo ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas,
boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayog, 882 AM. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visaya. Good morning, Eastern Visaya. Oras na ito alas 8 in punto. Maupay nga aga, bugos nga Rehiyon 8. Good morning. Ani nga nakitluat sa aton pan Martes nga edisyon sa Good Morning Eastern Visayas. It's 9 kita yan sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Kaupod ko sa kontrol si Ray Sano. Ako naman iyo sanggay, iyo surugon sa kanginan Jean Nabilon. Makakaupod niyo tugtubala sa 9, din sa natsada sa mga balita. Mga kamutangan sa naton mga kabugtuan dito sa Southern Leyte, pinagisan Sugod, Radio Pilipinas Sugod, Southern Leyte. Makakaupod ta si Kauban Jevic ngan sugod man sa diway ES Radio Pilipinas Morongan si Kaupod Sok Aberia, Radio Pilipinas Borongan City ngan sa Philippine Information Agency Eastern Samar. Si ka-PCO V Gumban ngan sa DYDC FM Disca sa Baybay City, Leyte, si Miss Micaela. Bueno, unahon ta ang sitwasyon din na sa Borongan City. Yes, good morning kasamang Sok, ikaw na. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visaya. Yes, damo nga tansyo. Salamat sa SM Jean Nabilon. Maayo, maupay, mabaysay nga morning, Eastern Visayas. Nga nabugos nga universe. Di man ka mo dapat kalibutan. Maupay nga morning, afternoon, and evening. Yes, SMG Nabilon, syempre unahan natin i-greet ato natin mga loyalistang nagsusubaybay. Good morning, Eastern Visayas. Syempre, ato natin liwat mga katambayayong, mga kausa. Good morning, Ivy. Ato nabugos nga persa, ato PCO, Presidential Communication Office. Dinhi naman ha, Eastern Visayas. Nga na natin liwat mga kapartner Akadim, syempre adun VSU, Visayas State University, pinagihitaira istasyon, FM radio station DYDC. Yes, nadakan Sir Jivic Ipis, ito, hindi ito SMG Nabilon apektado hit pagmaliterize. Ilawag ito basakan. Yes, kanati Vigumban. Gina mamayuyo, hira, Jivic Ipis, gin mamayuyo at ni Sir Dudans, ni Dudan Salvestri Alaras. Ang SM dito asugo. Di Ate Vigumban, musta yu Ate V, regards nga da kan Kuya Sami and nga da liwat kan Jo. Siyempre, it nagpapalanggay niya ira, hi Arde, sa Rayon Arento. Yan, Ate Mikay. Push shopping ba yan, Mikay? The motive? Yeah.
Coming soon in hi Ate Mikay nga bagyan ETTY Cheers Dr. Ingaton nga kasunod. Ate Mikay aton makakaupo di DYDC FM station at DSU. Didihan mo na syudad ang Boronga na sinampi naninindigan mga ka-Good Morning Eastern Visayas iton amon pagiging City of the Golden Sunrise. Ba madaga ang didihan mapaso. Kaya sa ring pa dahat 32 mada 43 degrees Celsius. Itamyan na inaabat nga temperatura. Posible naman abaton nga temperatura. Dali ka didiham mag-uuran hin nagdadaligdag pero sa ring pahito naman mga kapatid nga mga farmers iyay haros it diri daw good inaabat nitit ira mga basakan diretsyo na hup iton tubig takay didiham pan pa man kami hindi di susud nga magkamintin nga ngalimtan iton amon mga farmers rice farmers kaudgan kasagaran kadaman in naglalaom laghap kan Mr. Rain hiton ira pag salit na depende kami nga to ay Kuya Jervic hiton amon didiig sa sunod man it nga tikang didto Thailand da Vietnam bukas Dili hamon pagtaga kuryente in big check waray abiso hin mga tigda nga mga pagparong kung may daman mga emergency power interruption diretso naman po yan ginatataga dito naman daman di mga risgaduhan nga maintenance crew ito naman kooperatiba isa melco pagtaga tubig ihay sige didiit pa anunsyo ni Kuya Euphemet nga pagtaga nga tipidit kuryente bakin hanglan damang kam didi magtipid hitong tubig kay bagan binubusaw na may nito namon mga gripo at tingog nga nini gripo nga at hitmas si bubo itong level tapos itong abrehenda manim itmas at tiroy taas aros diri na naawas masiroy taas ay mo butang masiroy taas ang gripo sugad idhital lababo ay padamanira pa abiso once sa kabulan nga magpaltahit pagbayad hani mga kabaraydan diretso desko sige waray na mga palugit nandi diham darana hiton entrada hiton klase medyo naghuhuot na hintalali ito amon trapiko mo pinala ka nagboboroblig itong natin mga men in uniform mga pulis upod pa ito naman mga resgaduhan liwat nga mga kausa, mga kasagbong itong lokal nga pamunuan, partikular na City Traffic Management Office. Tapos nagbibigayan din aton mga motorista, mga pedestrian, mga commuters. Adi naman itong amon i-share nga mga balita. Ipapatikim hanapira nga mga balita. Uy, anay. Ikami nga yan. Ginmamayuyo na magkamdidahita amon SM ni Tita Ruth Rivera Abunda. Tapos, ang ato na didi ka partner, bangkitain pantarungan na pikas lawak. Pagka natin mga gwaping, mga engineers, iwarahira magi-Jessie, kaya mag-ibay taira motif. Kakilap in nagpakabusag inhira. Yan na, kawan hira, yan na. White and dark blue. Sige, balitaw natin din mga super taking engineers, Kuya Alquin and Engineer Coach Euphem. Siyempre, pag mayuyo liwatin niya ira ni Kuya Yudes, ni Safety Yudes, nga namon admin ni Kuya Buboy, na super understanding, ilabi na pa naman niya na ang ating DTR. Doon mga maginom-damon, sinsya ka na Kuya Buboy. Tapos na mga tolerable. Balitawadi, Anton, patikiman mga balita. Nga nahikay, doon yung mga kugihan, mga resgaduhan, nga mga kausitan production team, DYS Radyo Pilipinas, Borongan, may kalabutan, hita pag-abriton klase. Pag-abrihan klase, hadiped, SDO, Eastern Samar, nagin, tukay, ngan malampuson. Eto, pagtagapasi orden. Brutal nga pagpatay ang school head na kinapundan mahugot nga ginkondinar ang Eastern Samar Division, Hustisya,
igin panawagan. Governor Evardoni nagpasari ginsuporta anti-drug advocacy ang DILG Child Protection Council Eastern Samar nakapasar ebalwasyon. Natad naman ito na panlawas paniguro hiton lokal nga pamunuan ng San Julian municipal-wide free anti-rabies vaccination malampuson nga ginbuhat ang LGU San Julian. Pero lainihan ton mga balita nga amon i-share di dayton ikaduha nga paypayan. Good morning Eastern Visayas, so di lakam. Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat. Thanks a lot, kasamang SOC. Ngadto naman kita sa DYSL Sugod Southern Leyte. Yes, kauban Jevic Madyong Buntag. Imo na. Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat Sir Gene Avilon ug sa itong mga kaubanan sa Radio Pilipinas sa Radio Publiko Calbayog, kang Atisok og sa itong mga kaubanan diha sa Radio Pilipinas Borongan, kang Mambigumban diha sa Philippine Information Agency Eastern Samar, and sa tibok gyud sa PIA Eastern Visayas kang si Rayan arinto maadjong buntag si Rayan. And good morning usab kang Mikay og sa iyang mga kaubanan diha sa DYDC-FM sa Dakbayan sa Baybay. Special mention dahil good morning kang Sir Bong Marcelino Pidalino. O kagahapon kay dito gyud ko ning appeal sa ilang Monday flag raising activity ceremony. O ning appeal kay ato lagi ning kauban sa buhat dito dinhi sa Southern Leyte. Ay akong sublion dinhi gikan dinhi sa Sugod Southern Leyte maadyo nga buntag kanatong tanan. Update sa sa panahon. Sa kasamtangan, hingpit nagyong nagpakita ang haring adlaw kalindot sa atong Tuesday morning, and hopefully magpadayon kining alindot nga panahon labi na kay ikaduhang adlaw karon sa pagsugod sa klase. And naapoy daghang activity dinhi sa lalawigan sa Southern Leyte aside dining preparation para sa maabot nga ika-66th nga founding anniversary, and ang founding anniversary usab dinhi sa lungsod sa Sugod nga naa sa 173 na katuig. By the way, kagahapon gipahigayon ang unang kalihukan sa celebration sa founding anniversary sa Sugod sa pagpahigayon og medical and legal aid nga activity, and karong adlaw adunay mahitabo nga pagpanghinlo sa palibot gyud sa municipal complex, and ugma pohon June 10 adunay paghimuon nga anniversary mass, aduna po'y anniversary fun run and budol fight diha sa municipal grounds. And inagka June 11 adunay pickleball and badminton tournament, og inagka June 12 atol pod sa Independence Day adunay mahitabo nga job fair nga paghimon dinhi sa Municipal Gymnasium sa lungsod sa Sugod. So mokato ang week-long no nga mga activity para sa ika-173 nga founding anniversary sa lungsod sa Sugod ugmang adlaw June 10. Samtang kagahapon gipahigayon gyud ni Governor Damian Mercado sa lalawigan sa Southern Leyte ang iyang State of the Province Address kon SOPA nga gitambungan sa nagkalaing nga mga opisyal sa provincial government apil pod sa 19 ka mga local government unit, and niduyog usab og nagpakita og suporta ang nagkalain nga mga national line agency, mga stakeholder ug mga non-government organization, pila usab ang media. And ang naaso nga SOPA kagahapon ni Governor Mercado iyag yung gipasabot ang tanan nga mga accomplishment sa iyang administrasyon, and ang iya pod nga plano kay naapay dulan duha ka tuig si Governor Mercado no nga magserbisyo isip gobernador kay last term ni niya karong term mo na nga napasay daghang plano labi na kining pagpauswag pagyod sa sektor sa agrikultura, gani plano sa gobernador nga mahimo na gyud nga
kining gitawag o adunay food security sa lalawigan sa Southern Leyte sa 2030. Tungod niya na o pinasubay sa naasing plano, iyag yun nga gitutukan ang sektor sa agrikultura sa paghatag og pundo para makatabang sa mga mag-oma dinhi sa lalawigan. And by the way, para sa celebration usab sa ika-66 nga founding anniversary sa lalawigan karon July 1, ugma pohon ay naka-Thursday di ay Thursday June 10 pag himuon kining June 11 karong Thursday pag himuon ang sashing and presentation sa tanan nga mga kandidata no sa matag LGU sa 19 ka LGU sa Southern Leyte nga musangka para sumabot nga Miss Southern Leyte 2026 and inagkagabi Thursday June 11 paghimuon kining opening sa food bazaar diha sa capital site sa Dakbayan sa Maasid. So katong mga kaigsoon nato ang gusto mo mutanaw sa mga activities sa anniversary celebration, adto lang mo sa Dakbayan kay tuwa man lagi ang sentro dito sa lalawigan, tuwa po dito ang sentro sa mga kalihukan. Sa oras nga alas 8:15 sa buntag, diretso kita sa ato nga mga headlines. Silago Municipal Mayor Honor maghatod siya nga State of the Municipal Address. Secretary Angara mao'y pinasinunggang bisita para sumabot nga founding anniversary sa lalawigan sa Southern Leyte. Mga kalihukan sa ika-173 nga founding anniversary sa lungsod sa Sugod, gisugda na. O Governor Damian Mercado gipasigarbo ang iyang mga accomplishment ato sa State of the Province Address. So atangi ang detalye sa mga balita nga nahikay sa tibuok puwersa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod para karong adlaw nga Martes. And sa mga station manager, Sir Dindo Alaras, atong kabar sa Pikas Lawak sa Master Control, Kuya Noel Palugod, kini si Jevic Epis. Once again, good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat kauban Jevic DY Isel Sogod Southern Leyte. Yes, ngadto naman kita sa DYDC FM sa Baybay City sa Biska. Yes, Miss Mikay, good morning. Ikaw na. Good morning, Eastern Visayas. Yes, good morning. Maupay na aga, Sir Jean. And of course, kinatibukang puwersa sa Radyo Pilipinas Kalbayog. Maupay na aga gihapon kang Ma'am Sok sa Radyo Pilipinas Borongan. And maadyong buntag, Sir Jevic, sa Radyo Pilipinas Sugod ug sa ato mga tipaminaw diha sa probinsya sa Southern Leyte. And of course, kang Ma'am V. Gumban, maupay na aga from PIA, no? And sa ato mga nagpaminaw karon sa bisan asang dapit, maadyong buntag, happy Tuesday. And of course, din sa atong tunghaan Visayas State University, nagipanguluhan sa atong Presidente Dr. Pros Ivy Yepes. Good morning, maayong buntag, bye-bye City Leyte. Og sa bisan asang napiti, nabot ang atong pagsibya sa atong mga viewers sa Facebook Live. Good morning gihapon, and sa makausap pa, happy Tuesday mga higala. Sa ngalan sa among station manager, Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villa Gonzalo, kinisi Micaela Gongora ang iyong makauban karong adlaw nga Martes nga edisyon ng atong tulumanon. Good morning Eastern Visayas. Maguna kita mga higala sa update sa atong panahon, no? Alang sa itong mga pasiw ng impormasyon. Oo, sa atong update sa panahon, sa pagkakaroon mga higala, atong nasinati ang hingpit ang pagpakita ni Haring Adlaw, no? So, sira kayo ang atong panahon karon, init ang atong panahon karon, sunny day mga higala. So, nunot yan ha, diligin na ito kalimtan ng pagdalaw payong, and of course, mag-inom gayo daghang tubig. So, atong temperatura, nasa 27 degrees Celsius. So ngikaingon pa, init ang atong panahon karong adlaw Martes. And sa lain pang mahinungdanong panghibalo gikan sa Regional Climate Change Research and Development Center ning atong tunghaan VSU, in celebration of the Typhoon and Flood Awareness Week, nag-auhag ang naasoy nga buhatan sa mga interesado ng mga DRRM officers in Region 8 sa pagpartisipar sa upcoming training on Typhoon and Flood Risk Reduction and Management on June 19, Hunyo 19 mga higala, adlaw Biyernes kana next week, no?
So ang maong inisyatiba ipahigayon aron mapaligon pa ang disaster preparedness og ma-enhance ang risk reduction strategies, no, and of course ma-promote ang more resilient and safer communities. So mga higala sa mga interesado, no, nga mga DRM officers, bisitahan lang mga Facebook page sa Regional Climate Change Research and Development Center aron makaparehistro ang Google form to register para sa naasoy nga training, mga higala. And sa lain pang pahibalo, from the Baybay City Information Office, nagpahibalo ang LTO District Office din sa Dakbayan sa Baybay nga adunay bagong palisiya nga gipatuman sa mga kadagkuan sa Land Transportation Office kun LTO sa Region 8 nga undangon na usabang pagpahigayon sa weekly free theoretical driving course sa Baybay City LTO District Office alang sa mga baybayanon sugod sa ikatulong semana sa bulan sa Hunyo. Take note, mga higala, ikatulong semana pa kiniundangon, so meaning to say ang nakaschedule nga TDC karong Hunyo 9 ug 10 karong adlaw ay ug mapuhon padayon gyapon kini, ipahigayon gyapon kini Hunyo 9 and 10 or June 9 and 10 apan dili usa mag-post og link ang naasoy nga buhatan para sa sunod nga TDC, samtang wala pay pahibalo gikan sa Baybay City LTO District Office kung kanus-a kini mag-resume. So temporarily undangon sa lamang kini sugod third week sa bulan sa Hunyo. Apan ang nakaschedule karon og ugma pohon padayon ang free TDC. So mo kana mga higalang pahinumdom sa LTO Baybay, pinagi sa atong Baybay City Information Office. Sa atong tubig naman, update sa atong tubig so far, wala abiso ang atong Baybay City Water District. And sa atong kuryente naman, ang atong LECO 4 nagpagawas of disconnection schedule for the unpaid April 2026 bill, no? Baybay area adlaw Miyerkules kana mga higala, so sa Barangay Santa Cruz, San Isidro, Gakat, Candadam, Kansungka, Hipusngo, Biasong, Kabalasan, Bidlinan, Banahaw, San Juan, Pansagan ug Barangay Palhe sa mga adunay unpaid nga April 2026 bill. Mamahimong inyo kining bayaran o gisettle dito sa LECO 4 nga buhatan aron malikayan ang disconnection, no? Pahigayon kini ugma pohon Hunyo 10, mga higala. Sa lain pang update ug pahibalo, ang atong kapulisan or sa peace and order diri sa atong dakbayan sa Baybay, no? So okay, generally peaceful ang atong dakbayan sa Baybay. Padayon gihapon ang atong kapulisan sa pagsiguro nga luwas ang atong dakbayan, and of course aduna na sila mga measures, initiatives nga gipahigayon. In fact, no, sa bag-o lang balik eskwela 2026 gahapon June 8, adunay mga PNP personnel nga gideploy ngadto sa nagkadaiyang eskwelahan sa dakbayan sa Baybay, no, para masiguro ang hapsay o malinawon nga opening of classes sa school year 2026 to 2027, mga higala. And mao kana ang atong mga pasiunang impormasyon ug alang sa mga balita nga nakalap karong adlaw. 18 ka mga organisasyon ug individual nga estudyante gipasidunggan sa Sidlak Serbisyo Estudyante Awards 2026. LGU Baybay naghatag dugang supply alang sa pagpaligon sa teen centers sa mga eskwelahan sa Dakbayan. At ang iyang dugang detalye ning mga balita sa second half ni atong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat, Ma'am Mikay sa DYDC FM, Baybay City, tingin sa Biska, Baybay City. Balik naman kita sa Borongan City, yes, ka-PCOV Gumban, TIA Eastern Samar. Good morning, ikaw na. Good morning, Eastern Visayas. Yes, thank you so much, Sir Jean. Good morning, Liwat. Kanani mo mga kaupo din ha DYOG Calbayog. Ganong course kan Sir Jevic. Maadjong buntag, Sir Jevic. Nga ito ni mo mga kaupo din ha RP. So good, same goes to Ate Sok. Hi, Ate Sok, good morning. And of course, ito natin mga kasangkayan din ha DYES. Kan syempre, good morning, Liwat. Ito natin partner ha Akadi, Miss Mikay. Nga niti mo mga kaupo dida, no? Maupay nga agahit ito natin mga listeners. Nga syempre, ito natin mga viewers sa Facebook Live. Ito natin tagsa nga Facebook pages, Hangaran ni Sir Rayan Arinto, ang Regional Head ng TIA Eastern Visayas.
Sir Samuel Cantiton, Infostand Manager and PIA Eastern Samar, hinihivi Tolentino Gumban nga iyo makakaupod yan na Tuesday edition ito naton programa. Good morning Eastern Visayas para yan ang adlaw Hunyo 9. So nga dilaanay kita hiton mga pahibaro tika nga Borongan City. Magtitikang na yan ang semana or actually nagtikang nakakulop itong fuel subsidy rollout din niya syudad itong Borongan. So iraigin papahibaro hat nga tanan nga mga rehistrado nga benepisyaryohan Integrated Community Gasoline Assistance Act han syudad nga magtitikang na yan ang semana ang rollout kan aadi ang mga requisitos, mga requirements para pag-claim ini nga benefit para itong mga tricycle beneficiaries kailanganin regional fuel coupon issued by the city government, valid driver's ID issued by the Tricycle Franchising and Licensing Regulation Unit, valid government ID. Nga para naman itong pop boat operator, so lain para itong mga tricycle drivers para iton aton mga pamboat beneficiaries kailangan regional fuel coupon issued by the city government and of course iton valid government issued ID. Nga dala ito na las 4 iton kolop kada adlaw ang pag-akseptar hini nga mga beneficiaryo kada accredited nga gas station din siya dito sa Borongan. So also ginaaghat han city government iton mga diri parestrado nga mga tricycle drivers ng pamboat operators nga magparehistro makakatulahirahat tricycle franchising and licensing unit. So para kadugangan nga update iton mga requirements para hiton pagrehistro visit la iton page ang Borongan City Information Office. Okay, so anyway para hiton amon balita nga nahikayhan Team PIA Eastern Samar yan ang adlaw Martes Hunyo 9. Governor Iberdone nagpasarig hinpadayon nga suporta para han sektor han edukasyon ha Eastern Samar. Nga DepEd Borongan City Division nag-abi-abi masobra 18,000 nga mga learners para han school year 2026 to 2027. All these and more nga para kadugangan mga impormasyon ni nga mga headlines aton may babataan later ha second half ito na program. Good morning Eastern Visayas. Back to you Sir G. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Damo nga salamat ka TCO V sa PIA Borongan City. Dito sa siyudad sa Albayog, very shiny. Maadlaw, mapaso-paso ng luwat yan ang aga, tubtub niyan nga kulop dito sa amon sa siyudad sa Albayog. Maadlaw ura-ura. Nga siring pa maadlaw hinduro sa mga taga 2nd District. May da anunsyo didi Calbayog Water Company pagsalod pag tero kamo tubig ay waray awas sa naton mga gripo buwas nga adlaw. Hunyo 10, 2026 tigang alas 8 sa naga, tubtub kinabuwasan alas 8 sa naga. Ang kawaray turo sa aton mga gripo. Salit yan ang adlaw, magtero kita sa naton salang paggagamiton nga tubig para buwas. Pahibaro sa Calbayog Water Company, may kabugusan nga kawaray serbisyo sa tubig buwas nga adlaw. Alas 8 sa naga, Hunyo 10 ngadto kinabuwasan, Hunyo 11, Huwebes, alas 8 sa naga pa mabalik ang tubig buwas. Magtitigang ang waray tubig buwasan alas 8 sa naga. Mabalik ang tubig sa Huwebes ang aga, Hunyo 11, tungod din sa interconnection of 400 mm bridge crossing pipe
sa Minlawaan Bridge National Highway, Barangay San Policarpo, Calbayog City. 500 mm valve insertion of water treatment plant sa Panlayahan Water Treatment Plant. Ng WTP Rapid Sand Chamber ang CIS sump pump desettling sa Panlayahan Water Treatment Plant ng Kabatuan Intake Station. Hinungdan sining pagtrabaho, waray, serbisyo sa tubig, tinikangan buwas sa alas 8 sa aga, tubtub sa Huwebes. Hunyo 11, 2026. Gan sa pagtaga kuryente naman, mga kabugtuan, adian pahibaro sa Melco 1. Sa Melco 1, nagpapadangat sa kinasingkasing nga pasalamat kan Congressman Stephen James Tan san iya diri hindi matatawarang suporta ngan advokasya dito sa pagbaton sa kakurian sa high electricity costs o bugat sa presyo sa kuryente nga nakapiktar sa mga konsumidor sa Eastern Visayas. Aniya pag-endorso sa initiative nga nag-ungara sa regulation sa line loss and congestion charges, line rental, nagpapakita sa niya makusog nga commitment para sa pagproteher sa interes sa electricity consumers and mitigating the impact of increasing JMOP with some related charges on power bills. Ang liderato ni Congressman Jimboy ng dedication para makabiling sa sustainable solutions para sa affordable and reliable electricity. Ang gindadayaw kaupay. Damo nga salamat Congressman sa pagtindog sa namon electric cooperatives ng communities nga amon din sa serbihan. Ang pahibaro natikang sa Melco 1. Ngan bueno, adi naman ang Notice of NGCP Emergency Power Interruption. Temporaryo nga mapaparong ang kuryente sa sulod sa usa ka oras tingal alas 11 oras kagabi ini. Sa itong Lunes san gabi. O diri sa itong Domingo sa gabi na itabo. Tinga alas 11 sa gabi ng alas 12 sa katutngasan kagabihon. Na warayan kuryente sa mga feeders nga under kapokan ng Palanaskara substation para sa pagginhimo nga hotspot correction sa NGCP. Nga na alas 8:32 para naman sa mga headlines nga i-share niyan sa DYOG Radio Pilipinas Calbayog sa Ratsada sa mga balita. Serbisyo Caravan nagpadangat serbisyo sa tayaw nga mga lugar sa Calbayog. Mga youth development workers nga youth leaders sa Samar ginpilarom sa leadership course. Stable internal peace and security condition gindeklara sa Matuginaw, Samar. Ibabaw Festival 2026 Agri-Tourism Trade Fair marilampuson nga ginlansar. Mga detalye katukiban meron yan sa second half sa Good Morning Eastern Visayas alas 8:33. Good morning, Eastern Visayas. Ito ang Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Buronga, Radyo Pilipinas, 657 AM. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Calbayog, 882 AM. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
trapiko. Bukasan man ba ang mga ilaw? Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan na. Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagpapayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagtipid, bawas bill mo. Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visaya. Good morning, Eastern Visaya. Alas 8:35 ang naton oras, tika ng tanan ratsada sa mga balita, mag-una ang DYES, magsusundan sa DYSL Sugod, pantulo ang DYDC FM sa Vizca, Baybay City. Magsusundan sa PIA Eastern Samar, ngayon DYOG Calbayog. Yes, kasamang Sok, good morning Utro, ikaw na. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, daw mga salamat si SMG Nabilon nga nadi amo na talaga susugdan ang pagpapadangatan mga balita DYS Radyo Pilipinas Radyo Publiko Borongan. Hanata dito ang edukasyon, pag-abrihan klase, DepEd, SDO, Eastern Samar, tuhay ngan malinampuson ngan kadugangan pa nga balita brutal nga pagpatayan school head kinapundan mahugot nga ginkondinar ang Eastern Samar Division hostisya igin panawagan ang detalye tikang kan kasamang Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas Report. Naging malang puso nga napsayan pag-abrihan klase ay Laruman Schools Division of Eastern Samar kakulop nga adlaw. Inian malipahin nga ging kumpirmar ni Assistant Schools Division Superintendent Dr. Raymond Capacity katapos niya personal nga paglibot ng pagmonitor ang mga eskwelahan hanorte nga sur nga dapit ang probinsya. Sumalakan Dr. Capacity naging huge success sa tunsyahan nga adlawhan klase tungod ang dako nga porsyento ang mga estudyante tikang hangatanan nga level ang nagkasulod ay ratag sa tagsa nga classroom. Gindayo gihapon ang opisyal aton malimpyo, maayos ng taluwas nga mga eskwelahan nga naging andam mapag-akomodaran kabataan. Tungod hinidakan niya pagtuod nga aton siyahan nga adlawhan klase nagtikang god hintama. Ngani para masiguro nga walay magiging problema aton opening of classes, nagpadaraan ni SDO and mga monitoring team tika nga School Governance and Operations Division ngan Curriculum Implementation Division. Dakan nahibulig hini nga mga grupo hapag atubangan magderudilay nga isyu ang mga eskwelahan nga napag-orientan komunidad may unong haton bago nga mga polisiyahan departamentohan edukasyon labi na aton bay na 3-term school calendar ngan ang gimparigon nga senior high school program. Hakatapusan nagpaabot ni Dr. Capacity haton niya dako nga pagpasalamat ng kalipay nga aton mga school head, mga magturutdongan mga estudyante habugos nga dibisyon. Samtang haluyo naman nga balita, mahugot naging kondinar ang Schools Division of Eastern Samar ang brutal nga pagpatay kan Anthony Pardilan ang tinubyanan nga school head han Naga Elementary School habungtuhan kinapundan. Iginpahayag ni SDS Capacity aton suol ngan grabe nga reaksyon han bugos nga dibisyon salit na nanawagan ni Rhino Hostisya para han biktima. Iginpaabot gihapon han opisyal aton niya personal nga pagduyog han kasubanan nga tuhan pamilyahan biktima dengan aton pagsaysay nga bugos nga DepEd Eastern Samar Division inya na ada hadako nga pagbido tungod ang tigda nga kawaran ira kaupod sa bisyo. Yan na nga takna padayon pa nga ginihimo ang investigasyon ng mga otoridad agud makilala nga madakop ang mga responsable han krimen. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mga salamat kasamang Daisy Bilizar. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa balita din sa Southern Leyte, Governor Damian Mercado nagpasigarbo siyang mga nahimo ato sa State of Province Address. Para sa detalye aniya ang akong report. Radyo Pilipinas Report. Nipahigayon si Southern Leyte Governor Damian Mercado sa iyang State of the Province Address kon sopa sa Southern Leyte Provincial Gymnasium kagahapong adlaw, Hunyo 8, 2026
Din iyang gipasiugda ang mga kalampusan sa iyang administrasyon sa nagkalain-lain nga sektor ug ang padayon nga mga plano alang sa kalambuan sa lalawigan. Atol sa iyang pakigpulong, gipasundayag sa gobernador ang mga nahimo sa probinsya sa mga sektor sa panglawas, edukasyon, agrikultura, infrastruktura o guban pa ang mga programa nga nagtumong sa pagpauswag sa kinabuhi sa mga Southern Liteños. Anaasoy nga kalihukan, gitambungan sa 14 ka mga miyembro sa sangguniang panlawigan nga gipanguluhan ni Vice Governor Rosa Emilia G. Mercado. Mitambong usab sa naasoy nga kalihukan ang mga mayor sa tanan nga mga LGU sa lalawigan, apin usab ang uban pang opisyal, mga National Line Agency o mga kaabag nga ahensya o uban pang stakeholders. Matod pa ni Governor Mercado, bisan pa sa dagang nahimo sa iyang administrasyon, aduna pay daghang mga programa o proyekto nga ipadayon aron mas mapalambo pa ang kahimtang sa mga katawhan sa lalawigan. Usa sa mga dakong pangandoy sa lalawigan mao ang paghahimo nini nga usa ka food secured province sa pag-abot sa tuig 2030 aron masiguro nga dunay igog malungtarong supply sa pagkaon alang sa mga residente. Gipasiugda usab sa gobernador ang kamahinungdanon sa agrikultura isip usa sa mga nag-unang industriya sa lalawigan. Matod pa sa gobernador nga daghang mga programa o mga inisyatiba ang ipatuman aron mapaligon o mapauswag ang sektor sa agrikultura sa probinsya. Ipadayon usab ang mga programa sama sa rehabilitation sa lubi ug abaka nga duha sa mga nag-unang produktong pag-agrikultura sa lalawigan. Dugang pa niini, ipadayon sa provincial government ang mga paningkamot sa pagpanalipod sa kinabuhi sa kadagatan o pagpreserba sa yamang dagat aron masiguro ang malungtarong panginabuyan sa komunidad nga nagsalig nini. Gipasalig ni Governor Mercado nga magpabilin siyang matinud-anon sa iyang misyon sa pagserbisyo ug pagdala sa dugang kalambuan alang sa tanang Southern Liteño sa maabot nga mga katuigan. Balita gikan sa lalawigan sa Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epi sa Radio Pilipinas, Radio Publiko. Daghang salamat sa imong report, Sir Jevic Apis. Good morning, Eastern Visayas. Sa lain pang balita, 18 ka mga organisasyon o individual nga estudyante gipasidunggan sa Sidlak Serbisyo Estudyante Awards 2026. Ani ang detalye sa report ni Glody Kayunda. Gipasidunggan ang hapit 18 ka mga organisasyon o individual nga estudyante sa Visayas State University kon VSU atol sa Sidlak Serbisyo Estudyante Awards 2026 nga gipahigayon sa RDA Hall kagahapong adlaw. Gitigom sa maong kalihukan ang mga lider, estudyante, organisasyon o mga opisyal sa universidad aron sa ulugon ang talagsaong pagserbisyo, pagpangulo o mga inisyatiba nga nakatampo sa kalambuan sa ilang tagsa-tagsang organisasyon, konseho o mas halapad nga komunidad sa mga Viscan. Pinaagi sa maong pasidungog giila sa universidad ang ilang dedikasyon, kahago o aktibong partisipasyon sa pagpatuman sa mga programa o kalihukan nga nakabenepisyo sa tibuok campus. Sa iyang opening remarks, gipahayag ni VSU President Dr. Pros IVG Yepes ang iyang pagdayeg ug pasalamat ngadto sa mga awardees alang sa ilang walay hunong nga pag-alagad ug pagpakita sa tinuod nga liderato sulod sa universidad. Gawa sa iyang pagpasidungog, naggahinusab si Dr. Yepes og higayon aron nauhagon ang komunidad sa VSU sa pag-ampo alang sa mga apektado sa baguhay lang nga linog sa Mindanao. Matod pa niya ang pagpakita og panaghiusa og pagpakabana sa panahon sa kalisod usa ka importante nga bahin sa pagkatinuod nga komunidad nga nag-atiman sa isig kaingon. Sumala sa mga organisador ang Sidlak Serbisyo Estudyante Awards nagtumong sa paghatag og pag-ila sa mga estudyante ug organisasyon nga nagpakita sa ehemplo sa epektibong pagpangulo, responsableng pagserbisyo ug positibong impluwensya sa universidad. Pinagi niini gipadayag sa VSU ang ilang pagpasalamat sa mga grupo ug individual nga nagpadayon sa pagpalambo sa kultura sa serbisyo, liderato ug kahusayan alang sa mas lig-on ug mas madasigon nga komunidad sa mga Viscan. Gikan sa VSU DYDC-FM, Glody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat, Glody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Samtang Governor Iverdone nagpasarig hinpadayon nga suporta para ang sektor ng edukasyon sa Eastern Samar. Adi anakon balita. Ginpabugatan ni Governor Ralph Vincent R.V. Iverdone ang padayon nga suportahan probinsyal nga gobyerno para han edukasyon durante han uplan balik eskwela interagency convergence nga ginorganisar han DepEd Eastern Samar han Biyernes nga adlaw Hunyo 5.
Sumalahan gobernador nagpapadayon ang paningkamot ang probinsya nga masulbar ang kakulangan ng mga classroom, pinaagihan pondo para ang school building project sa iba-ibang lugar sa Eastern Samar. Bisan pa man iya'y ginako nga limitado ang pondo sa anglit kinahanglan, unahon ang mga eskwelahan nga may pinakadako nga panginahanglan. Ginisiling niya nga personal nga ginbisita niya ang mga eskwelahan agud may baroan ang ira aktual nga kahimtang. Labot ang classroom construction, may daliwat plano ang probinsya nga pumalitin mga lingkuran, libro parahan mini libraries, nga telebisyon parahan pipira nga eskwelahan, agud suportahan ang pag-araman mga estudyante. Ginanunsyo liwat ni Verdone ang padayon nga paghatag hin insentibo parahan mga student athletes nga nagdadarahin dungog ha Eastern Samar, pinaagyan ilang mga kadaugan ha regional nga nasyonal nga kompetisyon. Iya liwatigin pahibaro ang plano nga paghatag insentibo parahan mga outstanding campus journalist sugad pagkilalahan ira importante nga papel ha impormasyon. Sumala ka ni Verdone magpapadayon ng probinsyal nga gobyerno ha pagkigburublig ha DepEd nga iba pa nga stakeholders agud pauswag ang kalidad han edukasyon nga mas masuportaran ang mga kabataan ha Eastern Samar. Para ha PIA Eastern Samar, V. Tolentino Gumban, nagbabalita. Good morning, Eastern Visayas! 15 minutos antes ng alas 9, Serbisyo Caravan nagpadangat serbisyo sa mga tayaw nga mga lugar sa Calbayog City. Sa detalye, yan report ni Charmaine Perito Balbes. Radyo Pilipinas, report. Manilampuson nga ginbuhat san LGU Calbayog ang Serbisyo Caravan 2026 kahuman ang 5 kaadlaw nga pagbisita sa mga barangay san Himalandrog, Olera, Kaluknayan, Pinamurutan ug Barangay Mabini 1. Katuyuanan san Caravan nga igpadangat ang mga primera nga serbisyo san gobyerno sa mga lugar nga makuri maabot ang sentro san syudad para mas damo nga residente ang madali nga makabenepisyo sa mga programa san gobyerno. Lakip san mga serbisyo nga ginpadangat mao ang serbisyo panlawas, civil registry services, bulig sa agrikultura ug social welfare ng youth programs. Nahimo nga posible ang Caravan sa pagbrobligay sa iba-iba nga mga ahensya sa gobyerno sa nasyonal ug lokal nga level, pribado nga sektor ug mga partner organizations. Nagpaabot liwat suporta ang mga security forces para masigurado ang luwas nga pagdumara sa aktibidad. Ginpakita sa Serbisyo Caravan 2026 nga mas nagiging epektibo ang serbisyo publiko kung direkta nga gindadara sa mga komunidad linabina sa tayaw nga mga barangay. Pinaagi san inisyatibo, yinukot-yukot ng mga residente ang natagan access sa mga serbisyo ug programa san gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat, Charm, sa imo report. Good morning, Eastern Visayas! Good morning, Eastern Visayas! Kadugangan nga balita at ikang didha, madiwayes Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, Governor Verdone, nagpasarig hinsuporta anti-drug advocacy ng DILG. Child Protection Council Eastern Samar nakapasar ha ebalwasyon. Ang detalye at ikang kan kasamang Penpen Pumida. Radyo Pilipinas, report. Nagpasarig hinbugos nga suporta hi Gobernador Ralph Vincent Ivardoni ha mga aktibidad ng Department of the Interior and Local Government DILG Eastern Samar para pag-obserbar han International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking hiton Hunyo 17, 2026. Ha courtesy call ni DILG Provincial Director Engineer Jesus Jeremy Bagares kan Governor Ivardoni, ginhangyon suportahan gobyerno probinsyal para mga programa nga nagtutuyo mapakisugan kampanya kontra illegal nga droga.
Gintagan doon ni Ivardoni ang padayon nga pakigbahin han probinsya mga nasyonal nga inisyatiba kontra droga ngan igin pasiguro ang aktibo nga partisipasyon han gobyerno probinsyal han nasabi nga mga aktibidad. Samtang igin sumitar liwat han DILG ang resulta han functionality assessment tool evaluation han Provincial Council for the Protection of Children PCPC han Eastern Samar. Nakakuha ang konseho ang score nga 83.06 nga nahisulod ha level nga ideal nga nagpapakita nga epektibo ngan functional ang konseho hapag panalipod han mga katungod ngan kaupayan han kabataan habugos nga probinsya. Gintala kay liwat han duhang opisyal ang padayon nga mga plano han probinsya hilarom han Peace and Order and Public Safety Program ngan Provincial Disaster Risk Reduction Program agud masiguro ang epektibo, organisado ngan husto ha oras nga implementasyon hini nga mga programa. Para habagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamat kasamang Penpen, Pumida. Good morning, Eastern Visayas. Sa dugang panato nga kalambuan mga igala, Secretary Angara mao'y pinasidunggang bisita sa founding anniversary sa probinsya. Ano nga atong report? Radyo Pilipinas report. Bilang uman nga bisita sa Southern Latest Department of Education Secretary Juan Edgardo Sani Angara, Kusay atong expected nga bisita sa 66th founding anniversary. 66 nga founding anniversary sa probinsya. Kiyang gibutyag ni Southern Leyte Governor Damian Mercado atong sa usa ka interview sa media human sa iyang State of the Province address kung sopa kagahapong adlaw. Sumala ni Governor Mercado, gikumpirma ni Angara ang pagdawat sa imbitasyon sa probinsyal nga kagamhanan aron mo tambong sa mao nga kalihukan. Apan kung adunay dili malikayan nga kakulian ug dili makaatol ang kalihim sa katapusang higayon, giingon sa gobernador nga posibleng iyang dapiton si Department of Labor and Employment Condoles Secretary Francis Tol Tolentino nga iyang suod nga higala. Matud pa ni Mercado, gusto niyang likayan kutob sa mahimo ang pagdapit og mga politiko isip mga pinasinunggang bisita sa founding anniversary karong tuiga. Bisan pa niini, nagpahayag ang gobernador sa iyang pagsalig nga makahimo ang probinsya og usa ka mahinungdanon og malampusong selebrasyon alang sa Southern Liteños sa ika-66 nga anibersaryo sa pagtukod sa lalawigan. Balita gikan sa probinsyal nga kagamhanan sa Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiara Oret, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Atong oras alas 8:51 sa buntag. Good morning, Eastern Visayas. Samtang LGU Baybay naghatag dugang supply alang sa pagpaligon sa teen centers sa mga eskwelahan sa Dakbayan. Ano ang detalye sa akong report? Nagpadayon ang paningkamot sa lokal nga kagamhanan sa Baybay sa paghatag og luwas og suportadong palibot alang sa kabatanunan pinaagi sa paghatag og dugang nga mga supply alang sa mga team centers sa nagkalain-laing eskwelahan sa Dakbayan. Pinaagi sa City Social Welfare and Development Office kon CSWDO, gipahigay ng turnover sa mga dugang kagamitan og materyales aron masiguro ang padayon nga operasyon og kaligon sa mga teen centers nga nagsilbing luwas nga lugar alang sa mga estudyante. Human sa turnover, ang Schools Division Office sa Baybay City pinaagi sa Adolescent Reproductive Health kun ARH focal person mao'y nangulo sa pag-apod-apod sa maong mga supply ngadto sa mga partisipanteng eskwelahan. Tumong ini nga mapadayon ang paghatag sa mga kabatanunan og access sa impormasyon, giya og youth-friendly nga serbisyo. Gipasiugda sa maong inisyatiba ang ligon nga panagtambayayong tali sa LGU Baybay og sektor sa edukasyon sa pagpalambo sa kahimsog, kaayuhan ug responsible youth development. Dugang pa, gipadayag sa Schools Division Office sa Baybay City ang kinasingkasing nga pagpasalamat ngadto kang Baybay City Mayor Honorable Jose Carlos Elcari ug CSWDO nga gipanguluhan ni Dr. Manuel Icon P. Donaire sa suporta sa paghatag gahom sa mga baybayanong estudyante ug sa pagpaligon sa mga programa nga nagbugna og luwas og positibong palibot sa pagkat-on. Ang maong balita na hikay gikan sa DepEd Baybay City Division Facebook page. Gikan sa VSU DYDC-FM, Micaela Gongora, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang kadugangan nga balita at tikang din na probinsya ng Eastern Samar, DepEd Borongan City Division, nagabi-abihin masobra 18,000 nga mga learners para ang school year 2026 to 2027. Adi ang akong balita.
Nag-abi-abi ang Department of Education Borongan City Division hin masobra 18,000 nga mga learners ha 58 nga pampubliko nga eskwelahan han dibisyon ha opisyal nga pag-abrehan school year 2026 to 2027 han Lunes, Hunyo 8. Sumula DepEd Borongan City Division taluwas nga organisado ang pagbalikan mga estudyante ha mga eskwelahan. Bungahan mas koordinado nga pangandamhan mga administrators, magturotdo kag anak stakeholders ng mga komunidad antes ang pag-abrihan klase. Usahan mga eskwelahan nga nag-andam parahan bago nga school year amo ang Eugenio S. Daza Pilot Elementary School sa syudadan Borongan. Diin labaw 1,500 nga mga learners ang binalik kairatag sa nga classroom hasyahan nga adlawhan klase. Sumula kan school principal Ian Roy Herna, andaman eskwelahan na pagkarawat ng mga estudyante nga napagpatuman han bago nga 3-term school calendar han DepEd. Hasyahan nga simanan klase o ang gintatawag nga opening block, tututukan anay han mga magturutdo ang learner assessments, classroom orientation, relationship building activities nga pagkolektahin importante nga impormasyon mangitungod han mga estudyante antes magsugod ang regular nga pagtutdo. Napasalamat liwat Herna ha mga magturutdo kag anak stakeholders nga volunteers nga nakiusa ha brigada eskwela nga nakabuli ka pag-andam mga classroom nga pasilidad ng eskwelahan para pag-abrihan klase. Ang malampuson nga pag-abrihan klase ha Borongan City Division nagpapakita han kolektibo nga paningkamot han DepEd ngan mga partner stakeholders para masiguro ang hapsay, organisado nga learner-centered nga environment para han mga estudyante ha bugos nga dibisyon. Para PIA Eastern Samar, V. Tolentino Gumban, nagbabalita. Good morning, Eastern Visayas! 5 minutos antes ang alas 9, mga youth development workers ng youth leaders sa Samar pumaylarom sa leadership course. Sa detalye ng report ni Suzette Pretencio. Radyo Pilipinas Report. 20 nga local youth development officers o LYDOs, duha nga State University Student Council presidents, 5 nga PYESDO program managers, ngan 3 nga SIRAC coordinators, ang opisyal nga naka-enroll sa 6 ka bulan nga Positive Youth Development and Bridging Leadership course. Ginaalagad ang kurso sa Youth Work Research and Training Center, kabulig ang University of the Philippines Visayas College of Management. Tumong sa programa nga parigunon ang kapasidad sa mga youth development workers ng youth leaders sa larang sa liderato, kolaborasyon ng pag-organisa sa komunidad. Pinaagi sa kurso, tututluan ang mga partisipante kung paanano maghimo sa mga inklusibo, responsive ng sustainable nga mga programa para sa kabataan nga nasabat sa tinuod nga panginahanglan sa era mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Seth sa Nemo Report. Good morning, Eastern Visayas! Good morning, Eastern Visayas! Samtang municipal-wide free anti-rabies vaccination malampuson naging buhat tabong tuan San Julian ang detalye tikang kan kasamang Dayan Camplon. Radyo Pilipinas Report. Sobra 500 nga kayaman habungton San Julian ang malampuson nga nabakunahan ni pinaagan ginumara nga anti-rabies mass vaccination program ang lokal nga pamunuan bungto. Ipinaagi na Office of the Municipal Agricultural Services or OMAS adto na kalabay nga simana. Ginbuhat ang panmakuna nga mga ginaataman nga ayam na edad 5 ka bulan ug sobra pa palibot sa 16 nga mga barangay bungto nga gintikangan hadton May 26 ug 2026. Importante ang pagdumaran sa simultaneous vaccination activities sa iba-ibang barangay bungto para masiguro ang herd immunity han kahayupan ngan para maging talwasan katawhan kontra han nakamamatay nga rabies virus. Ginpapahinumdum naman han lokal nga pamunuan ha mga pet owners nga dili la pagpabakuna ang irresponsibilidad kundi ang sakto nga pagbantay, paghigot ngan responsable nga pagataman agud malikyan ang mga insidente sugad han pagtukob nga aksidente kalsada nga makakahibang hay kasi tawo sugad man hahayupan mismo.
Impormasyon na ikay pinagan lokal nga pamunuanhan bungtuhan San Julian. Para Habagong Pilipinas, Dayan Camplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamat kasamang Dayan Camplon. Good morning, Eastern Visayas. Yes, sa itong oras, 2 minutos na lang sa dili pa alas 9. At unamig, temporaryong unamig nga man namilit. Oo, daghang salamat sa inyong pag-uban o pagsubaybay sa itong programa. By the way, no, ato na gipulihan si Sir Javi kay aduna siya pinakalit nga coverage, no? Paingon nga to sa Liluan. Amping sa imong biyahe, Sir Jav. And yes, ngalan sa itong station manager, Sir Dindo Alaras, kininyong alagad sa kanginan, Dalia Abiara Oret. Daghang salamat po sa itong kauban na sa Master Control Kuya Noel Palugod o nga mga nagkontribuer sa balita karong adlaw nga Martes. Mayong buntag, good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, temporaryo na usab kami nga manamilit sa ngalan sa mong station manager Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gungora, ug ako nakauban ganyan si Glory Kayunda alang ning atong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Juan, para naman na PIA Eastern Samar, tugtog na lang kami din. Hey, by the way, happy birthday to akong Father Di Dahapa via Iloilo. Again, hangaran ni Sir Rayan Narinto, Regional Head ng PIA Eastern Visayas. Ngan Sir Samuel Cantedo, Assistant Manager ng PIA Eastern Samar. Inihibito rin tinugumban. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, SM Jane Nabelon, didi nga site DYS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, ni Kamiliwat, and temporaryo nga mananamilit, nga nangaran po ito naman ni Sem, kanati Ruth Rivera Abunda, nga nagton mga tigkontriberahan balita, ati Daisy, ati Pen, Dayan Camplon, nga natin didi mga super-taking engineers, Engineer Al Queen, and Kuya Yufem, ati Sok, makalisa pa. Morning, Eastern Visayas. Daghang salamat sa iyo pag-participate kasamang kauban Dalia o Javik ngan sugod man kan KPCO Vigumban ngan kan Miss Mikay sa ngaran naman sa nangabod ko sa kontrol si Ray Sano ngan si Joven ini ang iyusurugon sa hanginan Jane Nabilon nagpapasalamat hasterewat buwas ng adlaw puhon Miyerkules. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years.